Buhay OFW, mga taong lilisanin ng sinilangan na kahit masakit sa damdamin, kailangan gawin para sa pangarap. Bagamat habang papalayo ang hakbang ng mga paa, naiiwan yung presensya ng pagmamahal. Mga taong nakangiti sa harap ng ibang tao upang hindi mahalata na sila'y pagod, na minsan sinasabing masarap ang pagkain kahit hindi naman talaga. Sila yung mga taong nagpapanggap na ayos pa ang lahat. Ngunit sa likod ng mga ngiti nilang labi, nakatago yung hirap, pagod at lungkot. Ayaw nilang ipakita na nahihirapan sila. Sapat na yung simpleng kamusta o tawag sa kanila. Masaya na ang puso nila dahil ramdam nila na may naghihintay at nagmamahal pa rin sa kanila. Ako si Rachel Pariñas, 50 years old, may 2 anak. Ang asawa ko ay isang OFW sa Qatar at isa siyang electrician doon. Since bata pa yung mga bata, pabalik-balik lang siya. Yearly, umuuwi, magbabakasyon. O pagkatapos ng bakasyon, balik ulit sa trabaho. Ayun, ganun ang ng buhay namin. Bilang OFW, kailangan kasi na magtrabaho para maibigay ang pangangailangan ng mga bata, suporta, para sa pamilya, sacrifice talaga, kaya lang kailangan. Nagkaroon na po ba ng problema sa trabaho yung asawa po? Sa awa ng Diyos, wala naman. Sa pagmamigrate po ba? Okay naman, namamanage naman, as in, tuloy-tuloy ang trabaho. Wala pong mga area supply sa pagtuwas? Awa ng Diyos. As of now, mula nung nag-abroad siya, wala namang naging problema. Paano nyo ba namamanage yung budget? Namamanage yung budget, uunahin yung priority, like yung mga bills. Kailangan mo nang isettle yung lahat ng bills, una sa electric bills, kasi kailangan yun, internet, tapos yun sa food, necessity ng mga bata, mga pangangailangan sa school, tuition fee. Yan, priority kasi pag-aaral. Kaya kailangan isettle muna sa school at kung may sobra, doon lang tayo kukuha ng pang-iba pang kailangan. Adjust para magkasya yung budget. Gaano na po katagal yung asawa niyo po sa ibang bansa? Matagal na. Pabalik-balik siya. Since bata pa yung mga anak ko, maalis na siya. Tapos yearly, bumibisita sa amin, bakasyon. Ayun, gano'n. Gano'n ang buhay OFW. Saan po ba siyang bansa? Tsaka po ano po yung trabaho niyo po? Sa Qatar siya ngayon. Tapos, electrician. So, mahirap po ba sa inyo dahil nasa abroad po siya? May time na mahirap, lalo pagka may mga sakit ng mga bata. Wala akong kasama, ako lang mag-isa. Yung minsan may mga problema na kailangan, dapat dalawa kami magdedesisyon. Pero ang nangyayari, ako lang, kasi ako lang yan nandito. Kinakaya niyo naman po? Kinakaya naman. Pero kasi ang daddy nila, regular naman tumatawag, nangungumusta. Ganon. Hindi naman siya nakakalimot kumustahin yung mga anak niya, kung ano yung kailangan, ganyan. Napo-provide naman po lahat ng kailangan? Oo, napo-provide. Nakaya naman. Nakaka-survive sa araw-araw. Ayun lang. Ano po yung reason bakit po siya nag-abroad? Una-una, sa pamilya. Kasi, syempre, kailangan ng suporta para sa mga anak, sa daily needs. Ayun. Mas maganda kasi ang opportunity niya sa ibang bansa. Kaysa dito, tamang may trabaho din dito, kaya lang hindi sapat. Paano po naaapektuhan yung pang-araw-araw niyo po na pamumuhay? In a way na paanong apekto ang ibig mong sabihin. Yung ano po, pagpapalaki niyo po sa mga anak niyo, saka po yung pang-araw-araw niyo po na mga ginagawa. Okay. Ano naman, kinakaya naman din kasi hindi naman napuputol yung communication namin bilang mga magulang. Yung mga needs,
kailangan ng mga bata, lahat naman na ibibigay niya. At yung mga nasusupervise naman na mainam. Sa madaling salita, yung kung ano yung kailangan mo sa school o sa personal ng mga bata, na bibigay naman, kinakaya. Kasi nga, kami lang mag-iina.